Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit at kontrobersyal na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Umano'y isiniwalat ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y mastermind sa di umano'y dayaanong nakaraang eleksyon. Ayon sa mga impormasyong aming nakalap, isang mataas na opisyal sa pamahalaan ang tinutukoy ni VP Sara bilang nasa likod ng planong manipulasyon ng boto. Sa isang lihim ngunit lumabas na ulat, sinabi ni VP Sara na matagal na umano niyang alam ang pagkakasangkot ng naturang opisyal. Dagdag pa rito, lumulutang ngayon ang mga aligasyong natanggap daw ang suhol ng ilang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC, kapalit ng kanilang pananahimik at pakikiisa sa dayaan. Wala pa mang opisyal na pahayag mula sa COMELEC pero nagpahayag na ang ilang senador ng matinding pagkabahala at panawagang imbestigasyon. Samantala, nag-trending na rin sa social media ang eleksyon Truth Now at hashtag sino ang mastermind kung saan libu-libong netizens ang nananawagan ng hustisya at katotohanan. Ayon sa ilang eksperto sa batas, kung mapatunayang totoo ang mga aligasyong ito, maaaring humantong ito sa malawakang reshuffle sa COMELEC at posibleng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Maring itinanggi ng ilang opisyal ang mga paratang at iginiit na ito ay bahagi lamang ng smear campaign. Abangan ng mas malalim na detalye sa aming espesyal na payam kay VP Sara Duterte at magbibigay din kami ng real-time updates mula sa kampo ng COMELEC at sa iba pang mga sangkot na personalidad. At yan nga ang mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mastermind ng dayaan sa nangyaring halalan tukoy na. Aba, nako po, George Garcia, ano ba naman ito? Ano ba naman ito? George Garcia, George! Grabe talaga, no? Hanggang ngayon po, mainit pa rin po ang debate mapatungkol sa hindi pala debate. Sa issue na kinakaharap ng COMELEC mapatungkol sa nangyaring dayaan daw nung halalan na umabot lamang ng 18 million overvote. Kauna-unahan po sa kasaysayan ng buong mundo. Opo, hindi na po ito hindi po ito Pilipinas kundi buong mundo. Buong mundo na po talaga ang etong nangyaring overvote na to kasi sobra-sobra naman po. Oo, talagang first time in history of the world nga daw itong nangyaring halalan nitong 2025 midterm election. Siyempre, kaya alam nyo, minsan talaga ang hirap din talaga pala yung paniwalaan. Hindi sa totoo lang hindi ko naman masyadong pinupush si George Garcia na nangdaya siya. Pero may isip nyo talaga na merong nangyaring dayaan kasi nga unang-una ay first time in history sa Pilipinas na nangyari ito. At pangalawa, dati siyang attorney ni Marcos Jr. Ngayon, eto na nga. Ipapaliwanag natin at ipapakita ho natin dito kung sino talaga ang mastermind sa nangyaring dayaan sa halalan nung nakaraang eleksyon. Ay, di pala, netong dumaan na eleksyon. At dito talagang hihimay-himayin po natin lahat, no? Kasi may mga nababasa ako sa comment section na kung nandaya daw ang alyansa or si Marcos Jr. or yung alyansa, bakit daw hindi nakapasok lahat? Bakit daw hindi nakapasok lahat yan? Sila Bong Revilla, sila Manny Pacquiao, si Binhor Abalus, sino pa ba? Diba? So maraming mga hindi nakapasok. At yung mga hindi nga daw inaasahan ay talagang yun daw yung mga nakapasok dito sa Magic 12. Ngayon, eto, may paliwanag tayo dyan. Pero siguro muna tayo ng may papakita muna ako sa inyong mga pictures, mga pictures na kung saan ay eto, medyo malayo naman do. Uy, mamaya na yan. Dito muna tayo, no. Speaking of president, yan, mataas pa rin ang approval ratings ng ating Pangulo kahit sa kabila ng paninira. Huwag magalit, bagkos maging masaya na dapat tayo dahil ginagawa ng Pangulo ang kanyang trabaho pero galit pa rin.
Eddie Wow. Ito yung 20, ano ba to? 2020 pala to. Oh, so tignan nyo to Etong approval ratings ni Pangulong Duterte at yung approval ratings ni Marcos Jr. ay wala ho sa kalingkingan. Wala ho sa kalingkingan kasi tignan nyo Mindanao 98%, Luzon 83% and Visayas 93%. So bakit nga ba bumaba ang NCR? Alam naman natin na NCR ang pinakamaraming druga noong panahon ni Pangulong Duterte at marami ding talagang nahuli diyan At biruin niyo 78%. Samantalang wala sa kalingkingan ng ratings ni Marcos Jr. na meron lamang na 17%. Na bumaba pa na umabot pa ata ng 10% 'yun. So napakalaking pagkakaiba talaga ng isang Pangulong Duterte sa Pangulong Marcos. Una, Pangulong Duterte hindi siya bangag. Wala man ako sinabing bangag si Marcos. Pero hanggat hindi siya hair follicle test, parang ganun na nga. So eto ba, meron ba tayo dito na isa pang video picture. Yan, katulad lang ho niya, Ito po yung siguro maganda siguro medyo lakihan ho natin, Lakihan ho natin yung lakihan po natin para makita ho natin ng husto. Nung panahon ni Ferdinand Marcos Jr., sa loob lamang ng 3 taon ay meron na itong utang na 4.64 trillion. At sa kay ERAP naman ay meron pong 583 billion sa loob po ng kanyang buong termino. At kay Pangulong former President Gloria Macapagal Arroyo na merong 1.4 trillion pesos. At ito naman si former President Ninoy Aquino na merong 2.4 trillion pesos. So ito yung sumbat ng mga pulangaw na malaki daw at umabot daw din naman ng 4 trillion ang utang ng gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte. Reminder, you remember the COVID? Diba? Partida may nangyaring sakuna po yan, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa isang bansa sa Pilipinas, kundi buong Pilipinas. At yan po ay sa loob ng 6 years. Pinakamadaling salita sa lahat po ng termino ni Pangulong Duterte yan. Hindi katulad ng termino ni Marcos Jr. na 3 years pa nga lang at wala naman nangyaring sakuna or trahedya dito sa Pilipinas. Pero umabot po tayo ng 0.464 trillion agad. So napakagrabing matinding diferensya ng napakalaki pong agwat. At ang pinakamalupit pa ho dito 3 years pa lang. So kung bibilang pa tayo ng another 3 years, so magiging 10 trillion pa itong mauutang ng administrasyong Marcos. Grabe, lupit, ganyan. Sige pa, Marcos pa kayo. Marcos pa, Marcos. Samantalang dito tayo sa mga video na kung saan eto nga panoorin natin tong salaysay ni Attorney Topacio mapatungkol dito sa nangyaring dayaan sa COMELEC. Ito, pag-appoint sa election lawyer ni Marcos Jr. sa COMELEC, bad idea by Attorney Topacio. Panoorin po natin. I've always said it was a bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer.
Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, Pasensya na, pero ngayon ko lang din nalaman na dati palang attorney ni Marcos Jr. Etong si Chairman George Garcia. Aban ako. Malupit talaga ang galawan nitong dalawang to. yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, ano? Kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations. Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious. Galing. Plus, yung equal protection. Galing niya, no? Palakpakan natin, Atty. Topacio. Ito yung mga explanation na malulupit. Hindi ka tulad nung kay George Garcia, nag-drawing ng mukha dun sa anong tawag dun? Wow, may pabilog-bilog. Ito po, dito po yan galing. Tapos itong nasa baba, dito po yan naman. Tapos itong mga boto, pag ginano mo itong mga boto, dadaan dito yan, dadaan dito, dadaan din dito yan. Di ba? Tsaka mamaya, may sasabihin ako dyan about kay George, okay? Protection clause, persons similarly situated must be similarly treated. Diba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency against the government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba seryoso yun? Suspend mo rin, di ba? Oh. Tama, hindi yan nga yung pinaka buwisit bukod doon sa 18 million na overvoting. Kaya ang pinaka malupit dito, yung mga convicted, yung may mga kaso, hindi na nakakampi or kumakampi sa administrasyon, hindi pinapansin ng COMELEC. Doon nabubutasan itong si Chairman George Garcia. Ika ni Attorney Harold. Dito nabubutasan itong itong COMELEC kasi nga isipin nyo, katulad Akbayan Party List, ang daming mga tsaka may may katibayan. Si De Lima, 'di ba? Si De Lima nanalo din. So lahat sila may mga kaso. Sabihin na natin, sige, nandun na tayo sa point na may kaso nga ang Duterte Youth. Pero kung iisipin nyo maigi, hindi lang naman sila Marami sila dyan. So napakaganda sanang ginawa ng COMELEC. Sige, sabihin na natin ganun nga ang gagawin niya sa Duterte Youth. Pero sana naman lahat ganun gawin. 'Di ba? Kung sinita mo ang Duterte Youth na may na para sa COMELEC ay may kaso, bakit yung iba ayaw mong sitahin? Ayaw mong suspindihin? Bakit sa Duterte Youth ka lang nakapokus?
Bakit doon ka lang nakapokus sa mga party list na maaaring kakampi ng mga Duterte? Diyan tayo mahihirapan yan. Diyan ho nabibisto at diyan papaisip ang mga netizen at ang mga Pilipino na bakit ganon, George Garcia? Bakit kapag kakampi ng mga Duterte pinag-iinitan nyo? So sabi ni George Garcia, kesyo marami naman daw sila, may six member board, board director pa daw yan. So ikaw unang-una ikaw yung pagkakalam ko siya yung chairman, no? So kahit marami kayo diyan, wala kayong pag-uusap na sa isang nyo? Hindi ka ba nagbibigay ng suggestion doon sa mga kasamaan mo na, oy, kailangan na tayong kumilos kasi pinuputakti na ako ng mga netizen, ng mga Pilipino na bumoto. So anong gagawin natin? Dapat sundin natin din yung pinangako natin. Anak ng teting Chairman George Garcia, kapara kan si Marcos. Nangako ka ng 20 pesos kilo na bigas. Anak ng teteng, hindi mo naman tinupad. Paalala lang sa Chairman George Garcia, sinabi mo noon na itong automated counting machine ay pwedeng mag-cellphone noon. At pwedeng magmanual, Bisaya, Kamandong, pwedeng mag-manual counting. So bakit ngayon biglang iba, bakit nung pagdating ng halalan biglang umiba yung mo, biglang naging kakaiba yung mga sinasabi mo. Kesyo bawal na cellphone. Kesyo hindi magagawa yung manual counting na hinihiling lalong-lalo na ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi magagawa yon dahil wala daw silang pundo. Wala daw silang pondo. Anak ng teteng, nagtapon nga kayo ng 150 million dahil sa balota. Dahil sa pagkakamali nyo doon sa mga pag-print nyo ng mga balota. Tapos yung poponduhan nyo, yung para sa mga mag-volunteer o sinasabing bayaran nyo yung mga magmamanual counting, hindi nyo magawa. Una-una si Pastor Apollo Sikibuloy at ang KOJC handa pong mag-manual counting at naka-live po. No? At sa madaling salita, taong bayan po talaga ang makakakita, no? Ang makakakita ng manual counting na yan. Ngayon sasabihin naman ni George Garcia na kesyo wala daw sa batas yun. So kailangan daw magpasa ng batas para daw sa ganun. Unang-una yung online voting nyo sa OFW, wala naman di sa batas yun. Bakit ngayon nanghihingi ka na ng batas na kailangan isabatas muna? Napakalabo mo kaya, Chairman George Garcia, paging sa pangalan mo, paging sa iyo, hindi nyo masisisi kung ano man yung isipin ng mga tao dito sa nangyaring halalan. At unang-una, dapat mo kaming pakinggan kasi kami yung mga butante mo. Hindi ikaw dapat, kami ang bumoto tapos kami mag-a-adjust sa'yo. Tangina mo! Ay! Sorry. Nadala lang sa emosyon. Tangina na, minura na eh. Hindi mo isit kasi eh. Anak ng teteng, hingi ka na, kailangan yan, isabatas muna yan. Anak ng teteng, yung online voting ng OFW wala naman sa batas yun. Pero ipinasa mo, itinuloy nyo, di ba? So anong katarantaduhan yan, Chairman George Garcia? Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung ba attitude ng COMELEC? Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. Pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC. Di ba? Sinunod. Anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is
an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? O bakit ganon? O, ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Degamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung Ako po. stand ng DOJ pag Tama. preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. O, paano mong papafine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong, Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi inaanak siya na ng COMELEC. Si Janice Degamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? O, di ba? Galong niya. May padada pa si Atty. Topacio. Di totoo naman yun eh. Paano nangyari yun, COMELEC? Alam nyo, ngayon ko lang to nalaman ha. Oo, may nangyari pala dyan sa Oriental Mindoro na yan ha. Tama ba? Oriental Mindoro ba? Pantindi ng COMELEC ha. Kakaiba ha. Talagang, tsaka ito pa ha. Ito, COMELEC. Sabihin na natin na talagang valid reason or valid talaga yung or talagang nasa batas. Sabihin na natin ganun. Nasa batas na ang mga party list kapag involved sa mga kaso or may kaso, kailangan pag-aralan muna ng COMELEC kung ipoproklama sila. Sige, sabihin na natin na ganun. Pero etong tanong, Erwin Tulfo, Martin Romualdez, bakit hindi mo sila inawat? Anong meron? Bakit hindi nyo man lang makiliti yung mga taong may mga kaso din? Wait lang ha, alalahanin mo, Chairman George Garcia, ipapaalala ko lang sa iyo ng bagya. Involved or kinasuhan etong si Martin Romualdez sa salang. Ito nga yung mapatungkol sa BICAM report. Ngayon, so bakit mo ipinroklama ang isang congressman or party list, sabihin na natin, na tawag dito may kaso pang kinakarap? Di alam nyo, ito naisip ko yung kay Pastor. Malamang sa malamang, kung hindi nila kinaya sa dayaan etong si Pastor nung nangyaring halalan at talagang nakapasok si Pastor Apollo C. Quiboloy sa top 12, alam nyo kung ano ang susunod na gagawin ng COMELEC? Kagaya sa Duterte yun. Hindi, totoo. Promise, yan ang gagawin nila. Alam mo, talagang yan ang naramdaman ko nung una Kasi sasabihin nila, may kaso si Pastor, o kahit hindi naman hindi naman pa napapatunayan o hindi pa tinatawag na, sabihin natin, convicted, hindi pa nasa talagang napapatunayan yung kaso ni Pastor. Pero alam ko, ganon ang gagawin ng COMELEC sa kanya. Kung sakaling nakapasok si Pastor kung hindi nila kinayang dayain. No, kung hindi nila kayang dayain si Pastor sa butuhan, baka doon nila babanatan sa pagdating ng proclamation. Alam mo, George Garcia, hindi mo masisisi yung mga tao ba't ka sinisisi ngayon kasi ikaw lang ang kauna-una na naging chairman or chairperson ng COMELEC na may naging ganitong problema. So madami naman naging problema noon, pero grabe yung sa'yo Oo, kung sa award ikaw yung Oscar Award. Ikaw yung Oscar Award sa problema na nangyari sa COMELEC. Kaya hindi mo masisisi to sila Atty. Harold Topacio at sa lahat sila Pastor na gusto nilang mag-request ng manual counting. Una-una, nila yung pinangako mo yan, George Garcia.
Pinangako nyo po na magkakaroon ng manual counting. Sa cellphone nga na sinasabi nyo bawal magdala, yung una sinabi nyo pwede. Pero nung banda ng halalan na, bawal na. No? So doon, hayaan na natin yung issue sa cellphone. Pero ang pinakamalupit ho nga dito ay itong sinabi ni, baka sabihin mo, walang ebidensya. Marami kaming ebidensya na sinabi mo yan. Na pwedeng mag-manual counting. Tsaka nasa ano yan, nasa batas natin yan. Bakit? Nung mga unang nung mga unang election may automated counting machine na ba? Di ba wala? Di ba manual counting din 'yon? So ngayon bakit mo pinagbabawal? Unang taon pa lang, wait lang. Smartmatic, dalawang beses pa lang yan, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses pa lang na nagagamit yung ganyang estilo ng pagbibilang ng boto. So bakit hindi mo alam nyo, napakaganda nito. Kung gusto mong malinis talaga at hindi ka sabihin na ng daya or dinaya or minanipula nyo yung nangyaring halalan, magpa-manual counting ka. Diba? Magpa-manual ka. Una-una, marami namang gustong volunteer. Live pa. Nandiyan ng KOJC. Ilan ang member ng KOJC ni Pastor Apollo Sikibuloy? Ang dami niyan. Manual counting, naka-live on the spot. Kahit ikaw, pwede kang manood. Diba? Marami ring mga Duterte supporters na gusto ring mag-volunteer. So bakit hindi mo gawin? Kasi nga may tinatago. So ano nga ba yun? Mamaya nyo malalaman. Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District. Paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. Tama. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Diba? Yan ang problema sa COMELEC. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga, impeachable lang yan May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Nanalo, Vice Mayor, will of the people, hindi mo po proklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So this should serve as a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Ganon. Sira ulo din si Atty. Topacio. Katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong ire-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na niya ng warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Teves. Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. Katarantaduan katarantaduan nga naman yun. Detention, that's a criminal offense.
Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the Uy. persecution of its political enemies. Tignan natin. Uy. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. So ibig sabihin na Atty. Topacio, talagang ganun din ang nangyari sa Comelec. Sorry. Hindi ni Atty. Topacio, pero eto mas matindi. Hindi yan. Ito. Yan, eto ang mas matindi. Ang kauna-unahang tinik sa lalamunan ni... Ay! Tinik sa lalamunan ni Chairman George Garcia. Oo. Eto, no? Sabi niya rito, saan yun? Saan yung title? Sabi niya, Presumption remains, Comelec. Posibleng nandaya sa eleksyon hanggat walang malinaw na paliwanag. So, panoorin natin ito. Pasok, Atty. Harold. Sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na Comelec nandaya ka sa eleksyon.